Hello, kumusta mga higala, mga talangkahirap? Andito na naman tayo, nag-video-video naman tayo. Hindi tayo naka-video ilang araw, parang muntik na mag-isang buwan. Dahil tayo ay busy. So, kumusta mga kahirap? Wala po akong busis. Dahil sa lindol namin dito, noong June 8. Grabe ang lakas ng lindol. Awa ng Diyos. Thank you so much, Lord. I love you so much. Kain tayo, mga kahirap. Ulam ko ay itlog. Tapos tuyo. Kasi tulog pa si Inji. Lagyan natin ng suka na sinamak. Tulog pa yung bata kasi walang klase nila ngayon. Kasi first day nila, nag-aral sila. Naglindol. Pagkatapos, ayun, nag-uwi yan kasi mayroong mga damage ang mga building sa school. Kaya ayun, mga pangkahirap. Kumusta kayo? Ako okay lang. Nawala ang boses ko dahil sa lindol. Sarap. Tuyo. Ayan, kain tayo. Wala ni siya, pamahaw dalapan yun to. Mga kahirap. Mabuti na lang akala ko masira ang aming bahay. Awa ng Diyos. Naawa talaga ang Panginoon. Sabi ko talaga sa kanya, tama na kasi masira ang bahay ko. Wala na akong pangtayo ng bahay. Wala na akong negosyo, wala akong trabaho. Tayo ay housewife lamang. Kaya, mahirap talaga. Kung malungkot ang bahay kasi tulog pang bata si MJ. Tulog pa siya. Wala pa kapamahaw. Kumusta ang mga naepektuhan sa lindol, mga kahirap? Dito sa amin, lang, light lang. Kasi lang dito sa amin, 6.7, 6.8. Dito sa Coronadal South, Cotabato. Tapos, ang kasunod sa amin ng bayan ay Tupi. And then, Pulumulok. And then, Jensan. So, yun. Galing dito, papunta ng Tupi, 30 minutes kung bus lang. Tapos, Tupi to Pulumulok, 30 minutes din. Pulumulok to Jensan, 30 minutes din pag bus ang sasakyan mo. Kaya, ang sentro talaga sa lindol ay Jensan at saka Glan. Dito sa amin lang, pero malakas din. Grabe. Kaya, huwag natin kalimutan araw-araw mag-pray sa Panginoon, mga talangga. Magsimba tayo linggo. Kasi yun lang ang hinihingi ng Panginoon. Kailangan balik tayo sa Kanya. Mag-alagad ka sa iyaha ba? Pag sa kapisto ka sa iyaha, isa lang kaadlaw, isa lang kaulas. Diba?
Ay siya, nagsakripisyo sa tuwa. Isod ko ang Ginoo na ang magdesisyon. Walang mga kahirap. Kahirapan tayo. Kaya kahit ano, bigyan natin ng mahalaga. Leksyon na to sa mga taong nakalimutan ang Panginoon, hindi na magsimba. No? Kaya balik tayo sa kanya mga palangga, mga kahirap. Magsakripisyo tayo ng isang araw, ng isang oras lang. Di ba sa linggo, isang oras man lang yung simba. Alam niyo mga kahirap, nung June 8, maaga nagising yung aking grade 5, 2 a.m. Pinagising niya na ako kay magsaing daw. Kaya mga eskwela na siya. Sabi ko maaga pa, 2:00 pa ng madaling araw. Tapos tulog kami balik. Nagising naman siya 4:00 ng umaga. Sabi ko, ang aga mo naman magising din. Excited ka ba? Sabi niya, hindi pwede malit daw. Grabe yung aking 10 years old. Grade 5 yun. Tapos alam nyo, ang tiyuhin ng aking asawa, kalibing lang, 3 araw. Kay hap yan dito sa Hilonggo, kay hap. Tapos ginising ako ng asawa ko kasi pag alis ng estudyante ko 5:10 umalis na, pasok na siya sa school. Tulog ako balik kasi maaga, masakit ang ulo ko. Nang gising-gising ba na hindi pa sa tantong gumising. Tapos ayun, nakatulog ako ng umaga, 5:10, 5:15 tulog ako. Hindi ko na alam, pumasok na yung anak ko si Joby at saka yung asawa ko, pumasok na sa trabaho nila. Hindi ko na alam. Hindi nila ako pinagising, hindi nila ginising. Ang ginising ako ng asawa ko, sabi niya, sama ba daw ako doon sa minteryo? Magsindi ng kandila. Sabi ko, masakit ang ulo ko. Kayo lang. Ayun. Umalis sila. Mga 7:50 yata yun. Mga 7:49, 45. Ganyan ang aking tinulugan yung katri ko na double deck. Akala ko, ginising ako ng anak ko. Pagtingin ko, walang tao. Ako lang isa. Pagtingin ko sa bubong anak ko, nag-ingay na yung bubong. Sabi niyang bubong, Ganun ang bubong ko. Dali-dali ako nagbaba sa katre. Pumapang papunta sa labas. Yun. Sumigaw ako, Lord, tama na. Grabing sigaw ko. Ang Panginoon ko talaga ang tinatawag. Sabi ko sa kanya, tama na Lord, kasi masira yung bahay ko. Wala akong pang bahay. Wala akong panggawa ng bahay. Baka masira kasi isip ko. Maano na talaga siya. Kasi wala na, nag-ano na yung bahay. Ay, awa ng Diyos talaga, mga kahirap. Pinakinggan niya ako. Iyak ko, no? Ako lang isa kasi wala na, umalis na lahat. Umalis na yung estudyante, umalis na yung trabahante. Ako na lang isa dito sa bahay. Akala ko matabunan ako ng bahay ko. Grabe ang tagal, no? Ang tagal, parang 10 minutes, 15 minutes, ganun. Ang tagal niya. Natapos. So, ayun, awa ng Diyos.
Pinakinggan niya ako. Nawala ang lindol. Pero mayroon pang aftershock. Ito yung minuto. Ang aftershock. Sabi ang sigaw ko kaya nawala ang boses ko. Labing sigaw ko sa Panginoon, sama na Lord. Maawa ka. Kaya, balik talaga tayo sa Panginoon. Hindi natin siya kalimutan. Mga kahirap. May pera ka man o wala, may trabaho ka man o wala. Kailangan mag-pray. Huwag natin siyang kalimutan sa trabaho natin at saka sa bahay. Yan. Iiwan ko to kay MJ. Tulog pa kasi. Alam niyo mga langga, mayroon akong naramdaman sa aking katawan. Dati na-admit kasi ako ng hospital sa UTI ko. Hindi na ako makaihi. Kaya yun. Ang naramdaman ko ngayon ay masakit mag-ihi. Para siyang basta iba. Sabi ko sa anak ko kagabi, problema, wala tayong pera pang check up sa doktor. Sige lang. Tiisin ko lang muna. Makapira tayo mga next week. Mapacheck up ako sa doktor, mga kahirap. Hindi ko alam kung anong nagpa-check up man ako na yung hospital ko nung March, tapos April pala ako na hospital. April. Na-admit ako. 4 days ako dun sa hospital. Kasi hindi na ako makaihi sa UTI ko. Pagkatapos, ayun, wala na akong gamot na iniinom. Dapat siguro, paglabas mo sa hospital, ay meron namang mga resita yung gamot nang galing sa hospital. Pagkatapos, yun lang ang iniinom ko. Na pagkaubos, yung galing sa hospital na gamot, pagkaubos, wala na, hindi na ako nagbili. Kaya, bumalik siguro yung pero nagpa-check up ako nung March kasi nang akala ko menopausal ko lang to, yung aking pag dugo-dugo. Tapos sabi ng doktor sa akin, kasi sa ubigay sabi ng doktor, ko niya ultrasound, tapos yung tiningnan niya yung aking ovary. Ewan ko, sabi daw niya mayroong mga bukol-bukol, pero sana Lord kunin sa Panginoon yung ating bigyan tayo ng himala. Nga wala tayong sakit ba? Kasi wala tayong kakakayanan na paano. Tapos meron siyang kinuha sa aking ovary na akin sana ipa-biopsy. Alam nyo, hindi ko na biopsy kasi ang mahal ang bayad sa biopsy. Nagpunta ako doon, 2,000 lang yung pera ko. Hiniram ko pa dyan sa kapitbahay na yung may napatay pa yung asawa niya. Nakaburol, tapos naghiram ako ng pera doon. Tapos nagpunta ako doon sa hospital. Yung pinag-anuhan ko sa biopsy. Kaso lang ang mahal, hindi kaya sa 2,000 lang. Kaya bumalik ako dito sa bahay, umuwi ako. Tapos binalik ko yung 2,000 na hiniram ko. Kaya kulang man. Di man pwede. Kaya sabi ko,
Nag-pray na lang ako sa Panginoon, mga kahirap. Nasabi ko, sana bigyan akong himala na kunin niya tong aking sakit. Yun, mga kahirap. Thank you so much, Lord. I love you. Bye-bye.